Pareho ang paraan ng pagsalakay. Ito ang sinabi ni KOJC Minister Brother Carlo Catiil sa marahas na pagsalakay ng mga armadong otoridad sa religious compound ng KOJC sa Davao City para sana magsilbi ng warrant of arrest. Sa halip kasi na makiusap ng maayos, mas pinili maging bayolente ng mga kapulisan na naka-full battle gear pa. Ang mga lumusob na mga otoridad ay ang pinagsaning puwersa ng PNP Elite Group ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group. Mag-aalas 4 ng madaling araw nitong Lunes at 10 ng Hunyo nang mabulabog ang pananalangin ng mga misyonaryo ng KOJC. Nang walang ano-ano'y sumampa sa pader ang mga armadong pulis gamit ang hagdan. Sabi ni Brother Catiil, alas 4 din ng madaling araw noon nang lusubi ng mga otoridad ng Amerika ang mga religious compound ng KOJC sa Estados Unidos, particular na sa Hawaii. Same pattern. Alas 4, sir. I was there in Hawaii. I was a minister sent by pastor. Ganun kabuti si pastor, sir. Inassign po tayo sa Hawaii para alagaan ang gawain ng Ama doon. Alas 4 po, sir. Same scenario. Pasok, sir. Tulad ng marahas at di makataong paglusob ng mga armadong pulis sa religious compounds ng KOJC sa Davao City. Ganon din ang ginawa ng mga otoridad sa religious compounds ng KOJC sa Hawaii. Binuhin mo, sir, doon sa KLC natin Hawaii. Winasak lahat ng pintuan natin. 3 grupo pumasok sa likod, 1 grupo pumasok sa harap, 2 grupo, lahat ng pintuan basag, sir. Main gate natin basag, sir. And then, literally, sir, yung mga baril nila, sir, nakatutok yan with laser kasi gabi pa yun, sir. And then, we were handcuffed. Pinusasan po tayo, sir. Tingnan nyo, sir. 2018, the case na gusto nilang pataubin ang kingdom, tukunin si pastor. The case was dismissed. Bukod sa Hawaii, ay kasabay ring nilusob ng mga otoridad ng Amerika ang mga kingdom religious compounds sa Los Angeles, San Francisco, New York, Virginia at Las Vegas. Mapa Amerika o Pilipinas man, pareho ang kanilang estilo ng paglusob. Sumalakay ng madaling araw, parehong mga armado at parehong walang kalaban-laban ang mga KOJC members at missionary workers. Dito sa Pilipinas, sabay-sabay nilang nilusob ang KOJC Religious Compound sa Davao City, sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain na parehong nasa Tamayong Davao City, at maging ang Kingdom Compound sa Kitbug, Sarangani Province. Walang pakundangan, pilit na pumapasok sa kada compound ang mga otoridad. Di alintana ang takot at trauma na dulot ng mga ito sa mga member at missionary worker ng Kingdom of Jesus Christ, lalong-lalo na sa mga kabataan na walang kalaban-laban. And then, they cannot win the case there in United States of America. They bring it here in the Philippines. Same pattern po, sir. Sarili po natin, kalahi po natin, mga kapulisan. Unfortunately, ganyan na ba kababa ang moralidad at integridad po natin? Kailangan natin magdagdag ng puwersa kasi bago po ito ay naririnig niyo po, may mga pronouncement po si Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay at talagang may resistance. Kaya nagdagdag po tayo ng puwersa dahil to make sure na magiging mapayapa at maayos po yung paghahain po ng warrant of arrest dahil inaasahan nga po na natin na magkakaroon po ng resistance na siya namang pong nangyari. The PNP is also considering filing more cases against other supporters who disrupted their lawful operations. Kibuloy's camp also looking to file counter charges against the PNP. Pinag-aaralan po natin kung madadagdagan na pa po ito. Kung matatandaan niyo po ay doon naman po sa KOJC compound ay may mga nangyari din pong resistance. In fact ay winater cannon pa po yung ating mga pulis. So pinag-aaralan natin, sasampahan din po ba natin sila ng kasong obstruction.